Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo lumapit sa ating Panginoon.
sulit ka sa may hiyanan. Bukas noon ngayon magpakailanman, pangalan mo, O Diyos, tunay at dakila, kay sa
buhay ko'y kapal. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ikay Diyos sa amin, na hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan, O God. Salamat, Ama. Hallelujah. Kaya ako, Lord, kasabayin na namin ngayong umaga na ito. Hallelujah. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Lord, sa paglapit namin sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. May sabat, O Diyos.
Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na Diyos ka sa amin, na hindi na nagkukulang. Lagi mo, Lord, ipinadarama sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Salamat, Lord, lagi kang nandyan. Lagi kang tumatayo dahil sa iyo, Panginoon. Dahil lagi mo kaming tinatayo, O God, bilang Ama namin. Kaya, Lord, marapat lang dahil kay aming pasalamatan. Itaas sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa privilege na lagi mo kaming ginigising para sambahin ka, awitan ka, purihin ka, at itaas sa aming mga buhay. Kaya halaan mo lamang, Lord, na awitan ka namin, sayawan ka namin, at mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat, Ama, sa iyo'y pinakamataas na papuri, pasasalamat at tanging pagsamba lamang, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan na anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, talata 6 hanggang 13. Samantalang si Jesus ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon na Ketongin. Lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa hapag. Nang makita ito ng mga alagad, sila'y nagalit at nagsabi, "Bakit nasayang ang pabango? Maaari sanang ipagbili ito sa malaking halaga at ibigay sa mga dukha." Alam ito ni Jesus, kaya sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging kasama. Ibinuhos niya ang pabango sa aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan mang panig ng daigdig, ipangaral ang magandang balita. Sasabihin din ang ginawa ng babaeng ito bilang pag-aalala sa kanya." Purihin ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Gandang umaga po sa ating lahat. Sino po ba ang lahat ang pinagpala ng Diyos? Hallelujah. Amen. Lahat po tayo na nandirito at nakikinig ng magandang balita ay laging pinagpapala. Hallelujah. So ngayong umaga po sa ating lahat, ating pag-aaralan ngayon, siguro marahil ang iba ay alam yung dati natin pinag-aaralan. Matagal ko na itong naituro noong 2025 pa, September 7 din ngayon. Kaya itong alabaster jar ang ating ituturo, tatalakayin ngayon kung ano ang tunay na kamangha-mangha ng kwento sa Biblia. Ito ay mga simpleng tagpo na mula sa malalim, puno ng kahulugan na bumabaon hindi lang sa isip kundi sa ating mga puso. Sa ating pagbubulay-bulayan ngayon, tayo ay dadali ng Diyos sa isang napaka-personal na makapangyarihang tagpo ng kwento ng isang babae na sa paningin ng tao ay makasalanan. Ngunit sa paningin ng Diyos ay isang buwaran ng pananampalataya at pagsamba at sakripisyo. Ito ang kwento ng babaeng may dalang sisidlang alabastro. Isang tagpong mahirap kalimutan. Isang simpleng
na tila baliw sa iba, sa mata ng mga tao. Pero sa harapan ng Diyos, ito ay isang makasaysayang handog ng pag-ibig. Diba mababasa natin sa kwento, ang isang babae na ibinuhos yung mamahaling alabaster jar sa ulo ng ating Panginoong Yesus. Diba? Dito tayo, pero bago tayo magpatuloy, sagutin natin muna ang mga ito. Ano ba ang alabaster jar? Diba? Makikita natin dyan sa picture, ang alabastro, next yan. Iba-ibang hugis ng alabastro. Yung talagang nakaselyado siya, tapos hindi siya talagang sisingaw. Kasi nung araw, nung panahon ng Biblia, ang alabaster jar ay isang mahalaga. Sa loob niyan ay punong-puno ng nardo, mamahaling pabango. Ay katumbas halos ang isang taong sahod ng isang manggagawa. So ang babae sa ating kwento ay hindi lamang basta nagbuhos ng pabango kay Jesus. Ang kanyang ginawa ay isang marugtog na pagpapahayag ng kanyang buong puso at buong buhay at buong pagkatao sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi lang siguro sa isip-isip ng binuhos, talagang maraming nagkutya sa kanya, maraming nagalit sa kanya. Pero tanungin natin minsan yung ating sarili. Ano ang kaya kong ibigay sa Panginoon? Amen? Kung yung babae, isang buong taong sweldo ang katumbas ng alabaster jar. Pero ikaw, ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon? Yung pinakamahalagang kaya mong ibigay. Diba? Ang alabaster jar noon ay ang katangian para sa atin. Kung anong alabaster jar sa buhay natin, ang meron kayo na ayaw yung ibigay sa Panginoon. Na kahit napakahalagang bagay ito. Kailan ako huling nag-alay ng tunay na mahalagang bagay para sa Diyos? Sabi nga, sa ikatlong tanong, mayroon pa ba akong alabaster jar sa buhay ko na ayaw kong basagin? Diba? May mga ganyan. Kuminsan, iyan yung mga katanungan. Yung ano ang kaya kong ibigay sa Panginoon, kailan ako huling nag-alay ng tunay na mahalagang bagay para sa Diyos, mayroon pa ba akong alabaster jar sa buhay ko na ayaw kong basagin? Diba? Marahil ang iba sa mga hindi nakakaunawa na salita ng ating Panginoon. Akala nila yung alabaster jar lang, yung isang bagay lang. Diba? Pero nung araw ng Biblia, alabaster jar na pinakamahalaga sa buhay ng isang tao noon. Pero sa mata ng tao, kapag ito ay binasag mo sa walang kwentang bagay, para ka nang ano, baliw. Diba? Parang bakit binasag mo? Ano ba yung tao na yan? Yung ganyan. Di ba sila nag-iisip? Magagamit pa natin yan, mabibenta pa natin sa iba. Di ba? Sabi dito, sa mensahe nito, ating bubuksan ang ating puso at titignan ang tatlong ebanghelyo. Yung Mateo, yung Marcos at Lucas, para masilayan din natin, hindi lamang ginawa ng babae. Sa Bible, dalawang katangian ng babae na buo sa paa. Yung isa sa paa, tapos inanuan ng buhok niya. Pinunasan yung paa ni Jesus. Bakit nga ba? Doon yun sa Marcos at sa Luke. Kung ang pagtanggap ng Panginoon sa kanyang pagsamba. Hindi ito simpleng kwento lamang. Pag binasa nyo. Ito ay isang paanyaya para sa ating lahat na muling itanong ano ang halaga ng aking pagsamba. Amen? Bakit tayo nandito sa loob ng church? Buhay ko ba talaga ang inaalay ko kay Kristo? Tanungin natin yan. Lalo na sa mga leader dito sa loob ng church. Tanungin natin sa ating sarili kung bakit nga ba ginagawa natin ito. Yung pagsamba sa Panginoon. Tunay nga ba na pagsamba ang ginagawa ko sa Panginoon? Tunay nga ba ang pag-attend ko sa mga gawain dito sa Panginoon? Tunay nga
po, ang kwentong ito ay bibigyan ko ng title na Alabaster, Pagsamba na May Kabuuan, or Worship Without Reservation. Sa text ng Mateo chapter 26, verse 6 to 13. Ang unang puntos po ay ang pagsambang nagbabasag ng alabaster. Sa Mateo 26:7. Lumapit sa kanya ang isang babae. Sabay mo ba? Ayan. Lumapit sa kanya at lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabaster ng napakamahal na pabango. Dito po, malalaman natin yung pabango kung anong halaga nito sa bawat tao noong panahon ng Biblia. Ang babae ay lumapit at nagbasag ng mamahaling pabango. Isa itong simbolo ng pagsamba at pagpapakumbaba. Diba? So bakit niya binasag ang sisidlan? Ito ang tunay na pagsamba na hindi pinipid, hindi patikim. Diba tayo kapag tayo nag-tithes and offering, parang nagdadalawang isip ko ba na ibigay mo? Parang sasabihin mo kay Lord, last money ko na to, paano ba to? Diba? Bibigay ko pa ba yung para sa iyo? Wala na kami kakainin mamaya nga po. Yun yung mga iniisip natin, diba? Karaniwan. Diba? Yun yung mga bagay na hinayang tayo sa ating sarili. Diba? Yun yung mga bagay na hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi ko sinabing tayo yun. Diba? Yun sa mga tao na hindi nakakilala kay Jesus at hindi nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi ko, hindi patikim, hindi tinipid. Diba? Bakit ba tayo tipid na tipid tayo sa pagbibigay sa Panginoon? Kahit man lang sa mga gawain. Diba? Dapat nga, nandito tayo eh. Si Jesus na nag-alay ng buhay niya. Araw-gabi. Diba? Nag-aano siya nangangaral siya ng magandang balita. Nung sa Mateo 26, bakit nga ba nagbasag ng mamahaling pabango itong babae ito? Sabi sa Marcos chapter 14 verse 3, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ito sa ulo ni Jesus nang walang panghihinayang. Diba? Pero yung babaeng yun, kung titignan mo, ano nga ba siya? Sa mata ng tao, sa buhay noon, sa mata ng tao, kapag nagbasag ka ng mamahaling alabastro, napakadughan ng babaeng yun. Wala siyang, hindi siya pwedeng mag-aksaya ng mga gamit na pwede mong basagin para lang sa walang kwentang bagay, pero sa mata ng tao, baliw siya. Sa mata ng tao, bakit niya binasag yun? Alam ni Jesus kung bakit ginawa ng babae yun sa kanya. At mamaya, malalaman natin kung bakit ibinuhos yung pabango sa ulo ng ating Panginoon. Dahil hindi alam ng nakakarami. Diba? Hindi alam ng mga alagad. Araw-araw kasama nila si Jesus na nangangaral ng salita ng Biblia, pero hindi nila alam ang tunay na pananampalataya sa puso ng kapwa nila. Kung bakit nagagawa ng kapwa nila ang magbasag ng alabaster jar nang walang panghihinayang. Tayo sa ngayon, kung mag-aksayaman tayo ng oras, maraming nasasabi. Amen? Kung pupunta ka dito sa loob ng church, naranasan ko po yan. Hindi ko po ikakaila ng unang, ano nga ba ang ugali ang meron ako noon. Diba? Nung binasag ko ang alabastro sa buhay ko, yung alabastor na sinasabi nung araw ng kapahanahunan ng Biblia ay alabastor natin kung ano ang buhay natin ngayon.
Diyos na ang magpapatunay kung ano ang binasag ko sa kanyang harapan. Napakahirap talikdan ang nakaraan. Marami kang isusurrender sa kanya. Marami kang bagay ang dapat mong iwaksi sa mundong ito, lalo na ngayon. Lalo na ngayon na nakapaligid sa atin ay puno ng kasamaan at kasalanan. Dito, meron po akong ihahalimbawa sa inyo. Nabasa ko po itong history na to tungkol. Sino po nakakilala kay John Newton? Diba? History ni John Newton. Si John Newton po ang pinakatanyag na halimbawa. Ito po ang matotoo ni John Newton, from slave trader to preacher to grace. Diba? Mula sa pangangaral ng alipin tungo sa mangangaral ng biyaya. Si John Newton po ay isang mandaragat. Ang tingin sa kanya ng mga maraming tao ay walang hiya, sakim, at nagbebenta ng mga alipin noong araw ng Biblia, noong araw ng kapanahunan niya. Siguro 1725, ipinanganak si John Newton. Bata pa lamang siya ay namatay ang kanyang ina. So habang lumalaki, nalayo siya sa Diyos na muhay sa kasalanan. Ano nga ba yung kasalanan niya? Yun nga yung sinabi ko sa inyo, naging mandaragat siya. Nasangkot sa kalakalan ng mga alipin. Nagbebenta siya. Diba nung araw ng Biblia, may mga binibenta para lang magkapera sila. Mga alipin, bebenta sa mga mayayaman. Slave trade ang tawag doon. Slave trade. Kung saan libo-libong Afrikanong binadala at binibenta bilang isang alipin. Hindi lamang siya makasalanan. Kilala rin siya na palamura. Diba? Binago siya ng Panginoon. Marahas, mapanghamak sa kapwa. Maging sa Diyos sa mga ginagawa sa Kanya. Maraming nagsabi, isa siya sa pinakamasamang tao sa kanyang barko. May barko siya noon. Diba? Tanyag na siya noon. Pero ang nakapagbago sa kanyang buhay, noong March 1748, habang naglalayag sa karagatan, sinalanta ang napakalakas na bagyo ang kanyang barko. Naramdaman niya yung takot, yung pagkabalisa sa kanyang sarili. Siyempre, titingalain niya ang kanyang sarili dahil siya lamang nakakagawa ng mga ganong karahasan. Diba? Pero, halos lumubog ang sasakyan niya. Tila wala ng pag-asang mabuhay. Kapag nasa pusod ka ng dagat, ano ang iyong mararamdaman? Wala ka ng pag-asa. May takot ka. Ito ang naramdaman ni John Newton. Sa gitna ng karagatan, habang siya ay inaalon. At sa isip-isip niya, lalamunin siya ng dagat na wala siyang magagawa. Iniisip niya yung mga karangyaan niya, yung mga ginawa niya sa ibang tao, yung mga naging kasalanan niya. Iniisip niya yun. Pero ang ginawa niya, sa gitna ng unos, unang beses, taimtim na tumawag si John Newton sa ating Panginoon para sa awa at kaligtasan. Ano ang kasagutan ng ating Panginoon? Naligtas si John Newton. Amen? Doon nagbago ang lahat ng buhay na meron siya. Kung dati napakawalang niya, kung dati nagbebenta siya ng mga alipin, mga Aprikano, ngayon, naging dakilang pastor siya. Binago niya ang kanyang buhay. Walang imposible sa Panginoon kapag binasag mo ang alabaster jar sa buhay mo na pinakamahalagang bagay sa iyo kahit pa mga kayamanan mo. Si John Newton ba, ano ba pinagpalit para lang sa ating Panginoon? Nawala ang kanyang hanap buhay. Diba? Isipin mo lahat, yung pangangalakal niya, ang laki ng kita niya doon.
Isang pagbabasag ng alabaster jar sa buhay ng ating Panginoon ang ginawa ni John Newton. At ang kanyang, sa inilarawan niya, ang dati niyang pamumuhay at kalaunan ay tumigil sa pakikilaho sa kalakalan ng alipin. Nag-aral siya ng salita ng Diyos at naging pastor sa England. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang ipangaral ang Ebanghelyo at hikayatin ang tao na lumapit sa ating Panginoon. Noong 1772, isinulat niya ang tanyag na himnong Amazing Grace. Sino po nakakaalala ng Amazing Grace? Yung unang linya nito, Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Basta yun na yun. Hindi ko na alam yung kasunod. I-search nyo na lang. Noong araw ng panahon niya, hindi yun ang time, ang tono nun. Ano ba yung tono nun? Ayun. Kapag meron nilalaban ng ating bansa, ang taga-US yun ang mga kinakanta nila about dun sa Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Diba? Maganda yung kanta na yun. Siya ang gumawa ng kanta na yun. Amazing Grace. Diba nakakakilabot kapag pinakinggan mo. Nung mahaba pa tong history ni John Newton na to sa kwento niya. Pero kung babasahin natin, kung pag-aaralan natin ang bawat history na maraming nagbago, hindi lang siya. Maraming nagbasag ng sisidlan para sa ating Panginoon. Hindi lang din siya si Mimi Cruz, yan, dating leader na marahas sa gang sa New York. Di ba? Binago rin siya ng ating Panginoon. Maraming mga celebrity ang nagbasag ng alabaster jar para sa ating Panginoon. So dito, kapag tayo sumamba, tayo ba'y buo ang ating loob? Tatanungin ko kayo. O baka pabangong panlabas lang yan, ngunit sarado pa rin ang ating mga puso. Diba sa panlabas, kapag sa labas lang yan madaling mawala. Meron pabango na matagal mawala. Amen? Baka panlabas lang yan yung pagsamba natin. Baka pakitan tao lang para lang may masabi ang iba. Di ba? Wala naman dito sa atin yung ganyan, di ba? Yung napakabigat ng ating, ako, magsisimba na naman ako. Andiyan na naman. Utos na naman si leader. Utos na naman si Ate Rosel. Lagi naman nakataas ang kilay niyan, di ba? Pero ganyan lang yan si Ate Rosel. Pero kapag nakakasalamuhan niyo naman kami, sa tingin niyo naman sa akin, parang maldita rin ako. Hindi naman. Pero pag nakasalamuhan niyo ako, joker din ako. Diba? Parang barkada. Maraming nagsasabi sa akin, pastora, pero ayoko magpatawag ng pastora dahil hindi pa talaga ang lehitimo na pastora. Diba? Pero, tinatanggap ko ang kabutihan na meron ako na binasag ko sa harapan ng ating Panginoon. Maraming pag-surrender ang ginawa ko, hindi madali. Anday niya mga kapatid. Hindi madali ang iwan ng nakaraan. Di ba? Meron kang time na gusto mong
umalis, mag-swimming na lang, magpakasarap. Sumama sa mga kapatid mo, nagiging malaya sa mundo, pero hindi mo magagawa. Yun ang lagi mong isusurrender sa Panginoon. Diba? May mga ganong pagkakataon na lagi silang umaalis, masaya sila, diba? Pero, isa sa mga sinurrender ko sa Panginoon, ang time management. Maraming mga bagay ang mga sinurrender ko sa Panginoon. Yun ang pinakamamahal ko dati. Pero ngayon, sa Panginoon ako nagtitiwala. Sa ikalawang puntos, ang pagsambang hindi maintindihan ng iba. Diba? Hindi natin maintindihan ang lahat ng bagay kung bakit tayo nagsisimba dito. Marami ng ibang tao nakatingin sa atin habang pumapasok dito sa loob ng church. Marahil ang iba ay nangungutya sa atin. Lagi na lang ganyan yung mga yan. Diba? Pagpapasok ka dito sa loob ng church, talagang may huhusga at huhusga sa iyong pagkatao. Minsan sa isip-isip ko na lang, ikaw na Lord ang bahala sa kanila. Pero minsan, masakit sa isang leader, yung kukutyain ka. Narinig ko yun. Ako mismo, sa tenga ko, magsasalita sila. Diba? Magsasalita sila, natatawanan ka na lang. Mula ulo hanggang paa, titignan ka nila kapag nakaayos ka. Pero hindi nila tinitignan yung sarili nilang mga pagkakao. Ang tinitignan nila yung sariling kapwa nila. Yung buhay ng kapwa nila ang kanilang tinitignan. Kung bakit nagsisimba tayo dito. Ang loob ng church, healing yan. Hindi sa mga perpektong tao. Kung ikaw ay may alabastro na hindi mo mabasag sa harapan ng Diyos, pumunta ka dito. Taintin mo, ipanalangin yan. Kung yung iba hindi nakikinig sa'yo, iluhod mo sa Panginoon yan. Darating ang araw, sabay-sabay kayong papasok dito sa harapan ng ating Panginoon. Sabi doon, Mateo 26, chapter 26, verse 8 to 9, nagalit ang mga alagad, sayang naman ang mga ito. Marami sa atin, lalo na kapag nagba-Bible study, hindi may iwasan yan sa mga tao. Yung pangungutya. Ano bang meron ng mga Kristiyano? Minsan nakakarinig pa ako ng mga salita na masasakit. Nung nakaraang first time ko dito doon na mag-evangelize kami sa Malibay. Diba? First time ko makapagsalita na, lagi naman sila ganyan. Kung ano yung sinabi sa amin. Talaga manliliit ka sa mga sinasabi nila, pero tatanggapin mo kung ano yung mga sinasabi nila. Kasi bago ka mag-evangelize dapat, mag-pray ka. Diba? Yun yung mga bagay na, ganito ba, Lord? Ang pag-surrender sa'yo, may halong pangungutya ng iba. Diba? Lahat yan. Tatanggapin mo lahat ng mga pangungutya ng kapwa mo. Hanggang sa masanay sila na makita sa iyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Hanggang sa makita nila na tunay ang pangako ng ating Panginoon sa ating buhay kapag nakikita sa sarili niya. Kapag ikaw ay sumasamba ng buong puso, sinabi ko sa inyo, laging may huhusga. Huwag niyong titignan